Gagamitin mo lagi. Lagi. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Pinagpala ba ang bawat isa? Nagkaroon ba tayo ng karamdaman ng presensya ng Panginoon sa ating buhay? Naramdaman. Diba kasi pagkaramdaman, sobrang karamdaman. So, buksan natin ang ating mga Biblia. Kung handa na tayo, makinig ng salita na. Sa Ephesians chapter 5, verse 21 hanggang 32. Sabi dito, ito ako sa Tagalog. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Okay? Verse 22. Mga babae, sorry na lang mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Okay. Verse 23. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia sa kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan, ulitin ko, lubusan sa kanilang sariling asawa. Lalakas na hiling ang mga lalaki. Ito naman para sa inyong mga lalaki. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap. Ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito. Walang anumang dungis ni kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. Gayon din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Okay? Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Amin kayo na. Walang taong namumuhay sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Ganun ba tayo mga lalaki? Okay yan. Ma-check nga mamaya. Verse 30, tayo nga'y mga bahagi ng kanyang katawan. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, dahil dito, iiwanan ng lalaki ang kanyang ama't ina at
magsasama sila ng kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Mayroon ditong malalim na hiwaga. At sinasabi ko na ito'y tumutukoy sa kaugnayan ni Kristo sa iglesia. Subalit ito'y para din sa inyo, kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. So tayo manalangin. Amang banal, sa pangalan ni Jesus, nagpapasalamat kami dito sa mga salita na aming pagbubulay-bulayan sa umagang ito. At ang kahilingan namin, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na magbibigay sa amin ng gabay at pag-uunawa sa iyong mga salita na ito'y maging kapakipakinabang sa aming buhay, sa aming tahanan, sa aming iglesia, at kami po'y makasunod sa iyong kalooban. May i-apply namin ito sa buhay namin sa araw-araw, nang sa gayon, kaya-aya kami sa iyong harapan at katanggap-tanggap doon sa iyong kaharian. Nangkin namin lahat ng katagumpayan ito, pinabalik ang kapurihan sa iyong lamang, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So ang ganda, no, kahit i-closing prayer mo, pwede na yun. Diba? Kasi ang linaw naman eh. Mga babae, mga lalaki, isipin mo yan. So, alam mo, napakaganda ng salita ng Panginoon kung ito'y ating napupulay-pulay at nauunawaan natin ng gusto ang sinasaad or sinasabi dito sa mga nakasulat sa Biblia. At lalong-lalo na kung pinag-aaralan natin ito at ina-apply natin, pinapractice natin sa ating sarili mismo. Dahil doon sa mga habilin ng ating Panginoong Hesus, sa iba't ibang mga sumusulat nito, dito tayo magkakaroon ng karunungan, kaalaman na kung paano tayo makasunod sa kalooban niya para matanggap tayo doon sa kaharian niya. Nung nakaraan, buwan, ang topic natin ay patungkol sa prayer. Di ba? Prayer, fasting, and healing. So, marami tayong natutunan kung ano ang kahalagahan ng pananalangin, ng fasting, and healing. So, may natutunan ba tayo nung nakaraang buwan? So marunong na tayo manalangin, ano? Sigurado yun. Anong panalangin nyo? Hindi pa natatapos, tulog na. Bukas ng umaga, amen. Iwala ako dyan. Ang totoo lang, ganun. Kasi, magpipray kayo, medyo, hindi naman lahat siguro. Pero, minsan, pag-amin natin, sigurado tayo kasi alam ng Diyos ang sinasabi natin. Di ba? Ngayon, kung hindi man natin nasusunod, hindi tayo ng tawad sa Diyos at natulungan tayo makasunod sa kanyang kalooban. Sa ayaw man natin sa gusto, kaya tayo lahat, hindi ako exempted dito. Ako kasama din. Kasi lahat tayo, sabi nga sa huling araw, luluhod, haharap sa Diyos para husgahan ang mga gawa natin habang tayo nandito sa lupa. Kaya nakita ko yung practice ni Paul dito sa kanyang mga sinulat. Napakahalaga at napaka-importante. So kung nakaraan, patungkol tayo sa prayer, fasting, and healing, ngayon naman, bigyan ko kayo ng idea, the whole month, ang ating pag-aaralan ay patungkol sa why should we love our church? Tapos, why should we support the vision of the church? And then, pinareho ko lang kasi dalawa dyan ang pareho. Yung 1 and 8, 15 and 22. And then, sa 29, why is church membership important? So, ito ang pag-aaralan natin. At ngayon, na naka-assign sa akin, inassign ko yung sarili ko. Why should I love my church? So, ibig sabihin, bakit ko mahal
ang aking iglesia. So, di ba? So, nabasa natin kanina yung doon sa ating passage sa Ephesians chapter 5, verse 21 to 33. Ito po speaks about Christ's relationship with His church. Kaya kung makikita niyo ang illustration ni Paul sa salita niya, pasakop, tingnan mo, nag-umpisa sa tahanan. Bakit nag-umpisa sa tahanan? Small church ang tahanan eh. Alam ba natin ang tunay na kahulugan ng church? Dati, nung maliit pa ko, ang church, pag nakikita ko yung building na yan, church yun. Eh, naging kasabihan na yun. Pero, original, pag inaral niyo ang scripture, ang tinutukoy dyan ng church is the group of people na called out from darkness, tinawag sa kadiliman na pumumuhay, papunta sa kaliwanagan, at sila na nagkukumpul-kumpulang katulad nyo ngayon, kayo ang tinatawag na church. Kaya sabi ni Paul, babae, pasakop sa lalaki, sa asawa. Asawa, pasakop sa babae, mahalin ang babae. So kung paano nagpapasakop ang iglesia kay Kristo na siyang ulo ng iglesia, ganon din dapat magpasakop ang babae sa lalaki na siyang ulo ng pamilya. So nakita niyo yung pattern, yung kanilang arrangement. So kung ganong ginagawa natin ito, pinapractice, sabihin ko sa inyo, napakasaya ng pamilya. Okay? Napakasaya ng iglesia. Kasi mayroong tamang relasyon. At ito ang dinidiinan ni Paul dito. Pero sa ngayon, medyo iibahin ko naman ang application. Sabi nga natin sa mga nag-aaral ng discipleship dito na nagkagulo-gulo ang kanilang isipan. Ang tinutukoy dito ni Paul, ang illustration niya is wife, submit to your husband. Ngayon, ang gagawin naman natin dito, church o disciples, submit to the church. So makikita ngayon na kung paano natin nakita ang illustration ni Paul, ay sabi nga, isa lang ang interpretation, but the application and interpretation. Ang interpretation is one. Application, illustration, ay marami tayong pwedeng illustrate yan. Sa main na tinutukoy ni Apostle Paul dito. So makikita po natin, ang binasa ko is from Ephesians chapter 5, verse 21 hanggang 33. So, ang tema natin, why should I love my church? Bakit mahal ko ang aking iglesia? Unang point ko, I love my church because my church teaches me to submit myself to God. Diba? So, mahal ko ang iglesia kasi tinuturuan niya ako na ako ay magpasakop sa Diyos. Kasi ang main point na tinutukoy dito ni Paul is about submission. Gusto ng Diyos ang pagpapasakop kasi nung hindi nagpasakop si Eva at si Adan sa Panginoon, hiniwalay sila sa Garden of Eden. Kasi hindi sila sumunod sa nais ng Diyos sa kanilang buhay. So kung tayo, hindi rin tayo nagpapasakop sa Panginoon, anong mangyayari sa atin? So ang dinidiinan ni Paul dito is about submission. So I love my church because my church teaches me to submit myself to God. So marami tayong mga barkada sa labas o may kumpanya tayo pero hindi tinuturo ang pagpapasakop sa Diyos. Kaya matagal na panahon, ang paniniwala natin ay hindi natin nakikita ang makatotohanan na gabay kung paano tayo magpasakop sa Diyos dahil hindi naman na ituturo. Pero dito sa ating mga ginagawa, sa preaching, sa Bible study, tinuturo natin ang nararapat na pagsunod natin sa Diyos at pagpapasakop. So, mahalin natin
ang ating iglesia at ang ating Panginoon. Actually, hindi mo naman mamamahal ang iglesia kung hindi mo mahal ang Panginoon. Kaya, marami na yung verses sa Bible na sinasabi doon na sasabihin mo, mahal ang Diyos, subalit yung kapwa mo, hindi mo nga mamahal. So, wala yun. So, in reality, kung ikaw'y masunurin, kung mahal mo ang Diyos, matitreat mo na rin ang kapwa mo within the church. Kasi sabi nga, mahalin mo yung church, mahalin mo ang iglesia, the group of people, ayaw mo na rin silang mahalin. Yung mga nananampalataya sa Panginoon. Hindi itong mahalin mo yung building, hindi ko. Yung kapwa nyo. Kaya mawawala ngayon dyan yung siraan. Diba? Dahil matatakot ka. Sabi nung unang verse natin pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang. Pasakop sa isa't isa. Submission to one another. So kung wala yon, and reverence, paggalang kay Kristo. So kung hindi ka nagpasakop sa, hindi kayo nagre-respetuhan, hindi ka rin rumirespeto sa Panginoon. So, tinuturuan tayo ng church. Kaya, I love my church. Hindi sa ako dito ang head. Dapat, kung saan tayo natututo na disiplina, actually part ng discipline ito Kung disiplinado ka, maraming matutuwa sa iyo. Maraming magkakagusto sa iyo. Kumpanya, kapitbahay o lahat. Kasi, lalabas yan sa sitwasyon mo, sa buhay mo. Hindi ka ngayon, ayaw ko yan, hindi marunong sumunod yan. Ang tawag natin sa singular, marunong ka makibagay. Kung di ka marunong makibagay, may lalapit pa ba sa iyo? Submit to one another. Okay. It teaches, sabi ko nga, because my church teaches me to submit myself to God. It teaches me about my submission to become imitators of Christ. Kinuha ko ang verse 1 ng Ephesians. Ang sabi doon sa verse 1, since you are God's dear children, you must try to be like Him. Good news ito Pero sa iba, makita mo, become an imitators of Christ. Gayahin mo. Magagaya mo. So kung ikaw'y nagpapasakop sa lahat ng utos ng Biblia, ang kalalabasan mo, nagagaya mo na at halos nakikita na ang presensya ni Kristo sa buhay mo. So ang labas niyan, you are imitating Christ. Ginagaya mo na. Hindi sa ginagaya mo by force, kundi sa voluntary submission mo to God. Tingnan mo nangyari kay Paul. Nagagaya na niya. Ang buhay niya ay kagaya na ng pamumuhay ni Kristo. So ano ang ini-aim natin dito? Hindi man natin makuhang 100% na gayahin natin si Jesus Christ. O baka 50% nga lang ang magagaya natin. Kasi alam ko naman, di nyo gagayahin yung pagpapako sa krus ng Kalbaryo. Di ba? Pero yung iba doon na tinuturo na para maluwalhati ang Diyos sa kanyang buhay, yung pagpapasako. Di nyo ba nakikita si Jesus Christ? Every time, kahit na sa kanilang lakad, nakahayag ng salita, pagbabalik niyan, mananalangin sa Panginoon. Submission to God. Kaya laging nananalangin. Ngayon, nakita nyo ba yung mga disciple? Submission to Christ. Kaya laging kasama. Kaya ang ginagawa ni Kristo, yun din ang ginagawa nila. Mayroon lang isa doon na hindi nagsasubmit. Sino ba? Alam niyo ba? Si Judas. Kaya tingnan mo, pasaway yun. Ano nangyari? Pinagkanulo pa si Kristo. Dahil ayaw niyang magpasako. So, imagine natin, kung tayo yun, ayaw natin magpasako, ay marami kang sasabihin sa church. Naku, yung church na yun. Naku, kasi hindi ka naman nagkaroon O, diba? Pero kung naroon ka sa church na yun, dapat nga, ikaw ang naninindigan because you are the representative of this church. Diba? Saan kang ganun? Si Judas nga lang yung hindi nagpasakop, kaya hindi rin i-represent si Christ. Ipinapahuli pa niya. So makita natin, teaches me about my self-submission para maging katulad ako ni Kristo or to imitate Christ.
So nakita natin sa 21, inulit yan. Ang 21 natin ay pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng iyong paggalang kay Kristo. So napakalaga ng submission. Point B ko, it teaches me about my submission to the authority of church. So sa verse 22, babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. So, church or disciples, pasakop kayo sa authority ng church. Katulad ng pagpapasakop ng iglesia. Katulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. So, kung paano ka nagsasabi na nagpapasakop ka sa Panginoon, you have to submit also to the authority of the church. Saan ba nanggaling yung authority ng church? From God. So, kung hindi mo natututunan magpasubmit sa authority ng church dito sa lupa, paano mo masasabi na nagpapasakop ka sa Panginoon? Malinaw na hindi. Kasi dito pa lang, linabak mo na. Ngayon, sa bagay, sa panahon ngayon, yan ang napakahirap sa tao na sumunod. Minsan nga, paalalahanan mo, galit pa sa'yo. Akala mo ba, sa tao ka lang nagagalit? Hindi. Sa Panginoon, galit ka na rin. Kasi, channel lang yan eh. Kumbaga, sa mga pastors, leader ng church, hindi na, halimbawa, divine. Kasi, para malinaw lang, dito tayo. Mayroon din ang ibang church, may sarili din sila. Pero universal, sa kapangkalatan, isang ating pinaglilingkuran ng Panginoon. Kumbaga, an illustration ko lagi nito kasi dito, minsan naguguluhan yung mga miyembro ng church. Minsan kasi, halimbawa, ako ay taga-divine, pero ang diehard ako doon sa iba kong church. Tapos binibida ko pa dito sa divine. Ay, doon sa church ni ganito. Ay, asan ka ngayon? Doon ka ba o dito? So, submit to the authority. Saan ka ba? Kasi kung dalawa, babalik naman ako kay Judas, dalawang pinumputan niya doon sa mga parisiyo at saka dito kay Jesus, tuliro yung isip niya ngayon. Pagdating ngayon sa authority, hang siya. Ganon din tayo. Pag wala tayo doon sa isang church, nandun tayo, gusto natin yung church hopping. Alam mo yung pumupunta sa mga pupunta ng mga tinatawag natin island hopping. Gusto ko lang makita doon. Pero turista ka. Pwede rin natin sabihin na tourist member. Pwede ba yun? Turista ka, namamasyal ka. Pero wala ka talagang dedication doon sa church na yun. So, pagdating ngayon ng mga encounter mo sa buhay, wala ka ngayon malalapitan kasi hindi mo naman alam kung nasaan ka talaga. Ikaw din mismo, mahiya ka sa sarili mo. Kahit na pagpapapray doon sa ayaw mo kasi sa sarili mo pa lang, makikita mo na hindi naman ako taga-riyan. Hindi naman ako taga-roon. Asan ka ngayon? Palutang-lutang. Kaya minsan, ang isip natin, lutang din. Kaya pag pinasukan ng kaaway, lipat ng isip natin. Hindi mo na alam kung nasaan. So nakita ko dito na teaches me about submission to the authority of the church. Makita mo, 22 to 24, sabi dito, mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpasakop ninyo sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. So nakita natin na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. So subukan nyo. Kanina na-illustrate ko yung church na andun ka sa kabilang church. Doon ang pinupuri mo, samantala nandito ka naman. I-concentrate ko, paliitin ko. Halimbawa, ikaw na lalaki, nasa asawa ka, ang pinupuri mo yung nandun sa kapitbahay mo. Instead na, you have to protect your family as the church. Matutuwa ka ba? O yung anak mo, hindi nagpapasakop sa'yo,
nagpapasakop sa ibang tatay. Kaya pag pinagsabihan mo, ayaw sumunod sa'yo, pero yung tatay ng ibang tao, yung kapitbahay doon sumusunod, matutuwa ka ba na tatay? Di ba hindi? Magagalit ka. So the same as the authority of the church, matutuwa pa si pastor, doon ka palang ginagamit, pero dito ka pupunta. Halimbawa, doon ka ginagamit, malalaman na lang, ay doon, ayos mag-worship si Sister Chuck doon sa kabila. Pero dito, pag hinungkot siya anytime, ay mag-worship siya doon. Sabi niya, sa Panginoon naman ang ginagawa mo. Tingin ko, accepted pa sa Lord yun. Tama yung ginagawa mo, pero you are not submitting to the authority. Dapat si pastor doon, makipag-usap mo na kung kailangan niya talaga doon ang tao niya ng worship. You have to ask permission. Submit. Kaya mahirap yun. Halimbawa man ako, kahit akong pastor, pupunta ako sa isang church, may pastor doon, hindi ko pwedeng gawin ang gusto ko kasi mayroong tatay doon. Si tatay mo nang kakausapin ko, Tay, baka pwede mo naman, ito lang, suggestion ko sa'yo. Pero kung pagdating ko doon, hampalusin ko kagad yung mga anak mo, na wala akong paano, matutuwa kaya ikaw na tatay, subukan mo. Di ba hindi? So ganun din, dito palang pinapattern tayo how you are going to respect your superior. Kahit sa trabaho, subukan nyo, hindi kayo magpasakop sa bisor nyo, dumiretso ka sa manager, terminated ka kinabukasan. Kasi gusto mo magpalakas doon, hindi mo alam, wrong ang, yung sistema mo. Gusto mo sapawan si yung pala, di mo alam, mas malakas din talaga yung bisor mo, o yung manager mo, pumunta ka sa presidente ng kumpanya without going through channel. Nag-bypass ka ngayon. Kahit man ako, kaya kung makikita niyo ako, hindi ako basta-basta pupunta sa iba't ibang church. Bakit? At ako makikialam doon. Maliban lang kung ako'y inimbitahan. Halimbawa, kaya nga minsan, nag-church tayo, sorry na lang. Halimbawa akong tatay, siyempre, concentrated ako sa pamilya ko. Bakit? Dahil kung di ako mag-concentrate, matutuwa pa kayong babae, doon ako nag-concentrate sa iba. Di ba mahirap, galit na galit tayo doon? Kasi we're not following the authority of the church. Itong authority of the church, authority sa bahay, lahat yan, apektado tayo. Kung anong behavior natin doon, magkakaroon ng epekto yan sa ating buhay, sa ating sambahayan, sa lahat ng pagkakataon. Halimbawa, sabihin mo, mahal mong Panginoon, andito ka lagi, seryoso ka. Pagdating naman sa pamilya, hindi mo sila paano ngayon ang question ng Panginoon? Sabi ni Paul dito, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, okay? Ikaw ang head. Naniniwala naman tayo dyan. Tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia ng kanyang katawan. So, dinescribe ni Paul ng napakaganda. At siyang tagapagligtas nito. So, he is the responsible sa lahat ng bagay sa kanyang pamilya. Kaya paano mo ngayon masasabi na mahal mo ang Panginoon kung yung asawa mo ay pinapabayaan mo naman? Ikaw nga, ang sabi dito ay, sa verse 23, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan. Nilusprit ang katawan, ulo ka. Ito bang katawan, pag na may nasugatan yan, di ba makukumando sa isip na masakit ang aking tiyan, ang katawan. So, lumalabas, kung ikaw ang ulo ng tahanan, nararamdaman mo yung karamdaman ng asawa mo, ng anak mo, at kung ano man mayroon dyan, sa tingin mo pa lang na parang matamlay, ano ba nararamdaman mo? Ito, tapalan ko ng 1,000. Mukhang magaling ka na ngayon. Magsumakit pa sa tagiliran. Tapalan mo ulit ng another 1,000. Gagaling. Ganun ba yun? So, ibig sabihin, ando doon ang pagmamalasakit mo. Kung paano nasasakop ni Kristo ang iglesia, paano ba mag-care ang Panginoong Jesus sa kanyang iglesia? Kung gaano hindi ni Kristo pinababayaan ang iglesia, katulad na
pinaruwis ang kanyang buhay para lang sa ikaliligtas ng iglesia. Dapat ikaw na tatay, ganun din ang gagawin mo. Kahit na maghirap ka, dahil bakit ayaw mo maghirap? Pag ka pa nag-asawa, ayaw mo pala maghirap eh. Di ba? Kung ako nga 28 years sa labas ng bansa para pagpapahirap, ilan lang yung pinaghihirapan ko eh. Pero wala kang magawa, no choice na. That is your responsibility. Kaya sa mga bata, bago kayo mag-take ng responsibility, isipin yung maigi, hindi yung masaya-saya kayo dahil lagi yung kasama, yung mga gusto nyo. Alam nyo ba ang submission to one another? Alam nyo ba itong tinuturo ng Panginoon para sa ikabubuti mo in the future? Kung hindi ka pa prepare, huwag mong iasa sa magulang mo. Dapat magpasakop ka. Kung ano ang sabi, kaya mo na ba anak yan? Ako nung natatandaan ko yan, ng bata pa ko, sa dami ng chicks na umaalig, pero hindi ako pumipilit, nasama ko kagad, totoo yun. Kasi takot ako. Wala akong ibubuhay eh. Kahit may trabaho na ako, tinitingnan ko ang sweldo ko, hindi ko pa kaya. Kahit sumisiksik na sa tagiliran ko, lumalayo ako. Kasi takot ako, ayaw kong, wala kasi akong maasahan ng tatay na malalapitan. Kaya yun ang mas benepisyo ng mga laki sa hirap. Hindi laki sa layaw. Laki sa hirap. Kasi pagdating ng panahon, hindi ko ititik ang responsibility. Hindi ko pa kaya eh. Kulang pa ang sweldo ko. Pagbayad lang sa renta dito sa Manila, anong matitira sa akin? Di-away kami lagi niya ng away. Kaya ngayon kayo, natutuwa kayo kasi yung mga bata pa, akala nyo easy-easy lang yan. Pero pagdating sa overall responsibility as a father, make sure na kaya nyo paninindigan yan. Ang pinaka-the best yan, na wag, di nyo na doon sa last na pinasa ko, iiwanan yung magulang at sasama sa asawa niya, subukot, di damay dito yung nanay tataya, at silang dalawa ay magiging isa. Kaya kung may problema kayo, kayo lang dalawa na naging isa sa problema. Huwag nyo idadamay sa tatay nanay. Pero nadadamay pa rin, kasi mahal ko yung anak ko. So sa verse 20-24, napakaganda dyan na you have to submit to the authority of the church. Kung baga sa bahay natin, you have to submit to the authority. Who is the authority in the church? The father. Pastor. Kaya nga, tinatawag tayo na yung tatay, tinatawag na pastor na rin yan. Kung doon parang napapractice eh. Pagdating dito sa church. Kaya kung yun maliit na grupo, malaki ng grupo, kaya Bible study, kung anong grupo mo, ikaw ng pastor niya kung tutuusin. Kaya dapat, mga nagtuturo ng Bible study, kung asan yung hawak nyo, take your responsibility. Dahil kayong pastor dyan. Pag nagkandawalaan yung bina-Bible study mo, kakahiya ka sa Panginoon. Dahil ikaw nag-aalaga dun eh. Ibig sabihin, nagpapakita lang na hindi mo ginagampanan ang responsibility mo sa Panginoon. Sabi ng Hebrews 17, Hebreo, chapter 13, verse 17, have confidence in your leaders. Dapat may confidence ka sa mga leaders nyo. And submit to their authority. Pasakop ka sa authority nila. Because they keep watch over you as those who must keep an account. Nababantayan. Kala nyo ba hindi namin kayo nababantayan kahit hindi nyo kami nakikita? Aba, mayroon akong monitoring system. Saka ko na lang sabihin sa'yo. So sabi nito, do this so that their work will be a joy. Para naman matuwa naman yung mga nasa leadership. Kaya kung maaari, bigyan mo, magpasakop kayo. Kayo ng mga tinuturuan, tayo ng mga tinuturuan, tayo na tinuturuan ng Diyos. Kasama ko doon, dapat magpasakop tayo sa Kanya. Malaking maibubunga sa atin. Do this so that their work will be a joy, not a burden.
So kung tayo nagpapasakop sa Panginoon, alam niyo ba mga kapatid, yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon ay masaya para sa iyo. Pero kung di ka nagpapasakop, sabi ko sa iyo, bakit ang hirap gawin? Bigyan ko kayo ng example. Subukan mo yung anak mo na hindi masunurin sa iyo, pabilihin mo ng suka. Pag alis pa lang yan, gumagano, nagmamarcha. Kasi ayaw sumunod. Pero kung sumusunod siya, ang bilis niyan. Pagbalik sa'yo, tayo ito na. Oh, tuwang-tuwa. Kasi ang pagsunod niya may kagalakan. So tayo, pag ang pagsunod natin sa Panginoon ay walang kagalakan, persado tayo. Napakahirap niya mga kapatid. Masakit sa damdamin. Pero kung may kasayahan ka sumusunod sa Panginoon, napakaganda niyan. So nakita natin, ang unang point ko kanina, submission. I love my church because my church teaches me to submit myself to God. Pangalawa, because my church teaches me to love the brethren. Kung tutusin kanina, church, halos similar yan. Pero bibigyan ko ng malinaw na ayaw muna to God. Now, to the brethren. Sabi ko nga, sa magkakapatiran na nandito na tumanggap sa Panginoon, we are called the church. Sabi ko kanina, ang church na tinatawag ay yung mga tinawag na napapaloob dito sa grupo na ito, we are the church. So ang sabi ko sa pangalawa, my church teaches me to love the brethren. So ang church, ang kabuuhan, ay tinuturuan ako kung paano ko mahalin ang aking kapwa mananampalataya, the brethren, or kapwa naniniwala sa Panginoon. Kaya nga, minsan ang tawag nyo brother eh. Brother, sister. Hindi mo naman pwedeng tawagin yung hindi napapaloob dito at hindi nakakilala sa Panginoon ng brother. Minsan ginagamit na ngayon ng singular. Yung mga pananalita na yan. Na akala mo dating, pag may makinig at hindi kilala yung tao, akala niyan, mananampalataya ni Kristo. Pero hindi pala. Ginagamit, di ba? So, dito sa church, habang nandito ka, natututunan mo kung paano mahalin mo yung kapwa mo mananampalataya. Kasi lahat sa inaaral natin sa Scripture, ay yun naman ang tinuturo talaga ng Panginoon lagi sa atin. Kung paano natin mahalin ang kapwa. It teaches me about my dedication. Anong dedication mo? To fulfill God's Word. Para maisa katuparan mo yung mga naaral mo dito sa salita na ito para mahalin ang kapwa mo. Kasi ang tinuturo dito, usually, kanina pa lang sa una, submit to one another. So, paano mo makakapag-submit ka sa isa, paano magsasubmit sa isa't isa kung wala naman doon ang pag-ibig ng Diyos? Mahirapan. O, nauna man ang submission to one another, and then, madidevelop yan yung love. Kasi kahit na matigas ang ulo ng kapatiran mo na yon, pilit mo pa rin inuunawa, minamahal, dahil sa susunod, magiging matututo rin siya. At mayroon din ipapadala ang Panginoon sa katigasan ng ulo niya na katulad niya para matuto rin siya bandang huli. Ganun yun. Kung gaano kayo katigas, inaakay, pasensya na, nandito naman na kayo nawala na yung katigasan ng ulo niyo noon. Pag nag-share ka, ibibigay din ng Panginoon sa'yo yung tao na katulad mo. Kung paano ka naging pasaway nung ikay pinipilit at ayin, doon mo na ngayon makikita ang sarili mo sa tao na yon na binigay ng Diyos sa'yo. Kaya ngayon, susuko ka. Kaya sabi, Lord, ganyan pala ako noong, katulad pala ako niya ngayon. Ang hirap pala. Buti na lang may nagtsatsaga sa akin. Dahil kung wala yung pag-ibig, love to the brethren, hindi magagawa ng isang tao na yan na nagtsatsaga sa atin. Ano ba ang, kung ang babasihan mo lang ang sitwasyon dito, bakit ka pa magtsatsaga? Wala ka naman mapapala. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, yung pag-ibig na naranasan mo kung paano ka mahalin ni Kristo,
yun din ang dadaloy papunta doon sa tao. Kasi doon mo siya na kilala at minahal. So makikita natin na sabi nga ng Ephesians 5:2, your life must be controlled by love. Just as Christ loved us and gave His life for us as a sweet-smelling offering and sacrifice that pleases God. So ganun yung pag-ibig. Kaya nga, si Kristo mismo minahal tayo. At ang isa pa dyan, tinuruan tayo about our commitment. It teaches me about my commitment to fulfill God's word para maisakatuparan ang salita niya. Para ano? Para tayo maging blameless in the sight of God. 26 and 27, upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig at salita. Dito tayo nahuhugasan. Yung mga word na yon na inaaral natin, na natutunan natin, pag in-apply natin sa sarili natin, malilinis ang buhay natin. Ano sa anong paraan? Kasi kung ilalagay ko yung tubig dyan at hugasan yung madumi, baka pag walang Clorox, pag puti, hindi pumuti, ano. Pero dito, sabi ng scripture, kahit na ang dumi natin katulad ng isang pulang, ano ba? Katulad ng dugo, pero pag lininis tayo ng Panginoong Jesus sa kanyang kabanalan, magiging puti tayo katulad ng niebe. Kung hindi naging niebe. So, ngayon, dito, mapapansin natin na sa pamamagitan, iklaro ko lang, sa pamamagitan ng salita, nalilinis tayo. Sa anong kaparaanan? Pag sinunod mo, huwag ka nang magmumura. Tinigil mo ang pagmumura. Hiningi mo sa Panginoon. Natanggal ang pagmumura. Di nalinis. Yung isang dumi sa'yo, nalinis. Huwag na pala ako makikipag-inuman. Yung dumi na naman sa'yo, nalinis. Sino nagsasabi sa'yo? Ang salita ng Diyos. Ano pa? Ang mga ginagawa natin, na nung nabasa natin ang salita ng Diyos, mga mali pala yun. Inalis natin ngayon. Di nalilinis tayo ng salita ng Diyos. Yun ang sinasabi niya dito sa 26 and 27, upang ialay tayo sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Paano tayo maiaalay, mga kapatid, kung hindi tayo nagpapalinis? Okay, sa sinasabi natin, Lord, patawarin mo ako. Initial na pagpapatawad. Pero dapat may katibayan. Ginagawa mo ba yung sinasabi ng salita? Kung hindi, babalik ka na naman doon. Hingi ka lang lagi ng hingi ng tawad. Hindi mo naman ginagawa ito. Ano ang epekto ngayon sa'yo? Huwag ka na rin magsabi ng kung ano man, at kung nananalangin ka sa Kanya hindi natutugon, dahil nga, may hindi ka rin ginagawa para sa Kanya. So kung gusto mo talaga na maging matagumpay, anong sinasabi sa iyo dito na dapat mong tuparin? At doon, sa pamamagitan ng pagsunod mo, tayo'y nalilinis ng salita. So it teaches me to love my brethren and fellow believers as evidence of caring the church. So kung mahal mo yung bawat isa, nagpapatunay lang na mahal mo yung church. Kasi the group of believers, sabi ko nga, is the church. Anong sabi ng 28 and 29? Gayon din naman, dapat mahalin ng lalaki ang kanyang asawa tulad ng sarili nilang katawan. So, kung mahal ko ang katawan ko, dapat mahal mo rin yung kapwa mo. So, ano ba? Ang sinasabi sa ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa at nagmamahal sa kanyang sarili. So, ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Pag hindi mo pala mahal ang asawa mo, hindi mo mahal ang sarili mo. You are pretending. Diba? Nagkukunyari ka lang. Para kunyari, paglakad mo sa mall, may kasama ka. Ang tingin ng iba, asawa. Pero, yung reality, wala doon. Bakit kami?
pang-dekorasyon lang pala. Kung balik na rin natin ang sitwasyon, hindi naman kasi puro lamang dito ang lalaki. Si babae naman. Kung hindi mo naman talaga mahal ang asawa mo, ang lalaki, at ikaw sobra naman pagmahal mo sa sarili mo, lalabas ngayon, dekorasyon mo rin yung asawa mo. So both sides siya, baliktaran. Pero the reality, kung mahal mo siya, kung anong pagmamalasakit mo sa sarili mo, ganun din ang pagmamalasakit mo sa partner mo. Bakit? Dahil ang sabi ng Bible, you are one. So hindi po pwedeng, kaya nga, napakaganda. Subukan natin kung hindi pa natin napapractice. Yung magkaisa talaga kayo, lahat. Nag-uusap kayo, isa, nagpaplano, isa, kayo nagkakaintindihan. Kasi pag nagka-problema, kayo lang naman ang magsusunod ng dalawa. So lahat, nagawa nyo, pag-usapan lagi, makita nyo, ang tagumpay, napakabilis. Pero kung lihim ko muna ito, baka mamaya, malaman ng aking asawa, delikado ako. So, kung ilalagay mo sa isang tao, pabago-bago ang isip mo, sabi ng scripture, huwag mong asahan na ikaw ay tatanggap. Kasi, wala eh. Hindi mo talaga binibigyan ng halaga siya sa'yo. Hindi ka rin naman niya binibigyan ng halaga para din sa kanya. So, mawawala tayo sa structure ng Panginoon. Na itong struktura ng Panginoon, na yun ang dapat na sinusunod natin at ginagawa. Mapapansin po natin na napakahalaga. At ito'y magtatagumpay tayo. Bibigyan ko kayo ng mga verses. Katulad ng Matthew 22, verse 36 to 39, babasahin ko. Sabi dito, Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautosan? Tanong niya. Sabi sa 37, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. 13, ito ang pinakamahalagang utos. Verse 39, ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, balik na naman tayo doon. Ibig sabihin, pag ginagawa yung mga scripture, hindi lang yung sinasabi ko dyan, sa ibang mga books, katulad ni Matthew, may sinasabi din dyan. Puntahan natin si Bobok dyan para mapatunayan natin at tama talaga ito. Chapter 13, verse 34 and 35, a new commandment I give to you that you love one another. As I have loved you, so that you also love one another. By this, all will know that you are my disciples. Tanggalin natin ang disciples. Sabihin natin, palitan natin ng we are the church. Kasi ang church, halos disciples ni Christ yan eh. So makikita natin, by this, all will know that you are my church. You are my disciples if you have love for one another. So, inulit. So, yan ang kakaibahan kasi yung grupo na hindi sa church, walang ganon. Kahit sa kumpanya, walang ganon, walang pakialaman. Sa church, mayroon. Kaya, wag naman yung pakialaman naman yung ibang mga bagay. Hindi. Patungkol sa tinuturo ng Christ. Kasi, baka mama, lumagpas naman tayo sa perimeter eh. Ano yun, pati hindi na pwede mong halukayin, hinahalukay mo pa. So, hindi ganon. Patungkol sa pagsunod sa kalooban natin sa Panginoon. So, bibigyan ko pa ng isa pa. Halimbawa, 1 John 4:7 to 12. Beloved, let us love one another, for love is of God. So, saan nagmula ang pag-ibig? Mula sa Diyos. And everyone who loves is born of God. Doon pa lang mapapatunayan na anak ka ng Diyos. Kung matuto ka na magmahal sa Panginoon at sa iyong kapwa. Sabi dito, and knows God, he who does not love does not know God. So ang hindi marunong magmahal ay hindi rin niya kilala ang Panginoon. For God is love. Ang Diyos pala ay pag-ibig. So kung hindi ka marunong umibig sa kapwa, pero sasabihin ko sa inyo, hindi ito yung pag-ibig sa boyfriend ng girlfriend, ha? Iba ito. Maraming klase ang love na tinutukoy sa Bible.
Itong tinutukoy ko ngayon is the agape love, which is the unconditional love. Walang halong eros dito or yung fleshly love. Wala yan. Kundi pag-ibig mo sa tao na katulad ng pag-ibig ni Christ sa'yo. So, okay, sabi dito, in this is love, not that we love God. Tingnan mo, hindi yung tayo ay minahal natin ang Diyos, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and His love has been perfected in us. So kung kahit di natin nakita ang Diyos, kung nag-iibigan daw tayo sa patungkol sa pag-ibig ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa ating kalagitnaan. So kung at itong pag-ibig ng Diyos ay lalo ka pang binabago, complete, kumbaga, in us, and His love is made complete in us, magiging kompleto sa iyo. Kaya, ang pag-ibig ng Diyos pag nasa sa iyo, mayroon kang contentment. Sabi ng Scripture, wala ka nang hahanapin pa. Lahat ang kapayapaan, kagalakan, doon mo lang masusumpungan sa Kanya. Sabi nga, may nag-pop up sa Facebook. Sabi niya, kung ang kasayahan ay sa pera, bakit maraming bilyonaryo sa buong mundo hindi pa rin masaya sa kanilang buhay? Bakit gano'n? Makita mo yun sa Monaco. Minsan nakikita ko lahat ng klaseng pinakamamahalin na sasakyan ng totoo. Pagpaparada, binablog nila ng ganyan sa US. Makita mo, $7 billion ang halaga ng bawat sasakyan na puro, makikita mo yung Lamborghini, Bugatti, ano pa. Sa atin, Bugatti din yun. Dito, Bugatti. At mga mga magagandang sasakyan. Rolls Royce. Yung mga hindi mo nakikita sa tanang buhay mo, doon mo makikita. Pero bakit hindi pa rin sila masaya? Dahil wala sa kanila ang pag-ibig ni Kristo. Dahil kung andyan sa kanilang pag-ibig ni Kristo, kahit na ang sasakyan mo ay pag hindi mo itinulak, hindi aanda. Ano ba? May nasalubong kami kagabi doon, tinulak ko na 1, 2, 3, bilis sa kapagsikat ng clutch. Andar na. Ang problema pag automatic yan, baka bubungiin mo na ang granahe doon. Kasi hindi mo pwedeng iganon yun eh. So nakita natin na kung andyan dyan sa iyong pag-ibig ni Kristo, masunurin ka, kapatid. Kasi yun ang tinuturo dito with the love of God. So, nakita natin. Ngayon, pangatlo. Pupunta ako sa pangatlo. Why do I love my church? Because my church teaches me to live in unity with the brethren. Tinuturuan ako makipagkaisa sa mga mananampalataya ng Diyos. Susubukan mo. Kung doon ka makikipag-isa sa dati mong ginagawa, tingin mo kaya mababago ka? Lalala ka pa doon. Maniwala ako. Bakit ka mo? Alam mo na yung pupuntahan din eh. Alam mo na yung kanilang mga ginagawa. Kaya mangyayari dyan, pag doon ka, sasama sa kanila, lalo na pag matagal na kayo hindi nakikita ng kumpare, kumare, ano pa? Kaibigan ko yan, kababata ko yan. Pag nagsalubong kayo, pare, pambihira ka naman. Ngayon ka lang sa tagal ng panahon, 20 taon. Ngayon lang tayo nakita. Sakay ka naman, oh.